Good day mga ka-managers. I'm Sheila May D. Espanyol. I'm here to present Chapter 7 Lesson 4, Application of Management Control in Accounting, Marketing Concept and Techniques. Management Control. Control that makes use of balance sheets, income statements, cash flow statements to analyze and examine financial statements in order to determine the company's financial soundness and viability. To financial ratio determine organization stability. Management Control. Dito masusuri kung maayos ba ang daloy ng pera sa isang kumpanya o business. Dito mo din malalaman yung mga kita gastusin sa isang kumpanya dahil sila ay gumagamit ng balance sheets na kung dito nila na-control kung paano nila patatakbuhin ang isang organisasyon. Sila ay gumagamit ng financial ratio para ma-analyze at makapag-desisyon sa katatagan ng kumpanya sa financial. Strategic control, a systematic monitoring at control points that leads to change in the organization strategies based on assessment done on the said strategic plan. Sa strategic control ay isang business or kumpanya, dito ay laging nakamonitor ang mga dapat gawin sa isang organisasyon upang makita nila kung umuunlad ba ito o hindi gumagalaw ang business. Dito din makakabuo ng mga plano at pagbabago sa isang business at dapat sa pagpaplano ay epektibo upang mapanatili ang pag-angat at pag-unlad ng organisasyon o business at hindi matambakan ng mga hindi naman epektibong mga plano. Macroeconomic environment, business environment that includes or considers economic aggregate such as national income, total volume of savings, and money supply. Macroeconomic. Dito sa macroeconomic environment ay makapagbigay sila ng impormasyon sa mga negosyante tungkol sa mga nakakaapekto sa loob at labas ng business, tulad ng income para alam nila kung paano i-manage or tumatakbo sa bansa ang pera. Katulad na lang din ng inflation rate, dito rin matutukoy ang pagtaas at pagbaba ng mga bilihin. Ito ang example ng company's asset and liabilities report. Sale forecast. The sales forecast may be derived either from a top-down or bottom-up approach. Top-down sales forecast relies heavily on macroeconomic and industry forecasts with the use of statistical models through econometric modeling to achieve the firm's growth target. Dito sa top-down sale ay pamamaraan ng pagbebenta kung saan ang process ng pagbebenta nila ay yung mga taong mataas na posisyon katulad ng mga CEO, mga direktor o iba pang mga nasa itaas na posisyon. Mas madali kasi silang maaprobahan ng mga transaksyon dahil mas mataas ang kanilang antas at maaring mag-iba ang kanilang sitwasyon sa isang organisasyon tulad ng mas mataas na kita. Bottom-up sales forecast begins by talking with customers in a form of survey or traffic count. By assessing the demand in the coming periods, the two current practice blends these two approaches. Dito naman sa bottom-up sale, kabaliktaran naman ng top-down sale. Ang kanilang proseso naman ay nagsisimula sa mga mabababang posisyon katulad ng mga empleyado. Kunwari, ang mga gumagamit ay nagugustuhan ng produkto na iyong inaalok o serbisyo. Sila mismo ang magiging taga-promote nito sa loob ng isang organisasyon na magreresulta sa pagtanggap nila sa mas mataas na antas ng isang organisasyon. Accounting Financial Control Ratios. Managers must also analyze the organization's financial condition, which is done with the help of the following financial ratios. Dito naman sa Accounting Financial Control Ratios, yung mga managers, lagi nilang ina-analyze yung mga financial condition kung maayos ba ang pagpapatakbo ng kumpanya. Sa tulong ng mga financial ratios, ang mga financial ratios ay nakakatulong upang maunawaan ang financial health at pagiging solvent ng isang kumpanya.
Ginagamit ito upang makita ang kasalukuyang kalagayan ng kumpanya at makapagbigay din ito ng impormasyon sa mga desisyon sa pamamahala. Liquidity ratio. It may also refers to acid tests done with inventories turnover slowly or are difficult to sell. Liquidity ratio. Dito sa liquidity ratio ay nagpapakita ng kakayahan ng isang kumpanya na magbayad ng mga utang at pananagutan. Ito ay isang paraan upang sukatin ang likwididad o likidong yaman ng isang kumpanya. Leverage ratio determines if the organization is technically insolvent, meaning that the organization's financing is mainly coming from borrowed money or from the owner's investment. Dito naman sa leverage ratio ay tinitignan nila dito kung ang kalagayan ng pinansyal na pagpapatakbo ng organisasyon ay nagmula ba sa pondo or sa mga pinahiram na pera mula sa mga pamumuhunan ng mga may-ari. Parang tinitignan nila dito kung saan galing ang kanilang financial support. Activity ratio determines if the organization is carrying more inventory than what it needs. The higher the ratio, the more efficiently inventory assets are being used. Inventory turnover equals cost of goods sold divide average inventory. Activity ratio. Sa activity ratio ay nagpapakita kung ang isang organisasyon ay nagdadala ng higit na inventory kaysa sa mga kailangan nito. Napakita din dito kung paano kahusay ang isang kumpanya sa paggawa ng kanilang inventory. Profitability ratio determines the profits that are being generated. Net profit after taxes divide total sales, or it measures the efficiency of assets to generate profits. Return on investment equals net profit after taxes divide total assets. In addition to the above ratios, assets management is also practiced to achieve organizational goals. Assets management is the ability to use resources efficiently and operate at minimum cost. Benchmarking. It helps organizations gather data and information against which performance can be measured and controlled. Ang benchmarking ay ang mga organisasyon ay nalalaman nila ang kanilang proseso at pagganap at magtakda ng mga layunin batay sa kung ano ang maabot ng mga leader sa industriya at ang leader ay siyang magpapatupad ng mga pagbabago upang matugunan ang mga layuning ito. Weirich and Cons 2005 give three types of benchmarking, which is strategic benchmarking, operational benchmarking, and management benchmarking. Strategic benchmarking, which compares various strategies and identifies the key strategic elements of success. Operational benchmarking, which compares relative costs or possibilities for product differentiation. Operational benchmarking ay ang kanilang gastusin o mga pagkakaiba-iba ng mga produkto nila ay nakaseparate sa pamamagitan ng pagkumpara ng isang kostumbre sa industriya o gastos sa production, technology at iba pang mga version ng mga produkto. Management benchmarking, which focuses on support functions such as market planning and information systems, logistics, human resource management, among others. Sa management benchmarking ay may mga support functions which is market planning, information system, logistics at human resources management sa iba't ibang aspekto ng isang organisasyon. Dito ay pinagtutuunan ang mga mahalagang gawain at mga proseso na may kinalaman sa suporta sa iba't ibang larangan ng isang kumpanya.
Example of chart showing gaps in performance ratings.